Xiao Zeng, halika dito. Ate, may prutas ako sa bahay. At Quihua. Anong klaseng prutas? May peach at saka grapes. Grapes? Higpitan mo pa. Ganyan na yan. CJ, ate. Susunod ako sa'yo. Ate Quihua, kailan mo ako papakainin ng grapes? At ng peach? Pag na-relax mo na ako ng husto, saka na natin pag-usapan yan. Tuloy mo lang. CJ, Xiao Zeng. Ang gwapo-gwapo mo, estudyante ka pa ng medisina. Bakit patanga ka naman? Xiao Zeng. Maganda ba si ate? Ang bait mo naman. Pakakainin na kita ngayon ng grapes. ayos. Kaya. Tulungan mo muna ako. Dito. Hoy, Wang Quihua ka. Nilalandi mo pa ang isang tanga? Ganon ka ba kahibang sa lalaki? Ngayon din, bibigyan kita. Layas, gusto mo isumbong kita sa kapitan? Kapitan ay tito ko. Tingnan mo kung kanino siya kakampi. Sa'yo o sakin? Binigyan ko na naman ng 100 at 50,000 bilang tawid. Pinakasal ka na niya sa akin. Asawa kita. Anong problema kung matulog ako sa asawa ko? Kung gawi ang hanap mo, sa nanay mo kang humingi. Umalis ka na. Huwag mong saktan si ate Quihua. Tumigil ka. Huwag mong istorbohin ang gimmick ko. Layas. Patay na tao. May patay. Xiao Zeng. Ihanapin ko ng benda, huwag kang gagalaw. Ako ang Diyos na mata ng langit. Bibigyan kita ng mga banal na mata. Gamutin ang may sakit, mag-ipon ng kabutihan. Sa mundo ng alabok. Gamitin ang iyong pangunawa upang tumulong at manatiling tapat sa sarili. Xiao Zeng, gising ka na? Diyos ko, ate Quihua, bakit may tinapos sa bibig niya? Ano yon? Ako ang Diyos na mata ng langit. Bibigyan kita ng mga banal na mata. Xiao Zeng, huwag kang gagawa ng kung ano-ano. May benda pa ulo mo, huwag kang gagalaw ng basta-basta. At Quihua, nahihirapan ka bang huminga nitong mga araw? May kirot sa dibdib. Di ka rin makatulog ng maayos gabi-gabi, di ba? Paano mo nalaman? Nahihirapan akong huminga. Bigla na lang ako nagigising sa gabi. Xiao Zeng, hindi ka natanga. Parang naayos ang utak ko nang mauntog kanina. Sinubukan kong tingnan ang pulso mo. Mukhang sobra ang init sa katawan mo, barado ang pagdaloy ng hangin. Mahina at mabagal ang tibok. Mukhang may sakit sa puso ka dahil sa sobrang stress. Nakakapanakot naman ang sinasabi mo. Malala ba ito? Hindi pa naman ganun kalala. Pero wag mo ring patagalin. Bibigyan kita ng reseta. Pumunta ka bukas sa botika sa bayan, bumili ka ng gamot para maibsan muna. Ha? 3 gramo ng Danshen, 3 gramo ng Maidong. 2 gramo ng Eugene, 2 gramo ng Chehu, 2 gramo ng Chenpi. 1.5 gramo ng Yuansi. Gawing tsa ito, inumin umaga at gabi, 2 beses sa isang araw. Xiao Zeng, ibang-iba ka na talaga. Naging hindi kita nakilala. Magpahinga ka na ng maga. Ang sakit sa puso na to, huwag kang mag-overthink. Tandaan mo bumili ng gamot bukas. Ay, Hay, bakit kumikinang ang pitsel na ito? Antigo siguro ito. Xiao Zeng ha. Ano ang tinitigan mo sa sira-sirang pitsel na yan? Yan lang ang urinal ko, madumi at mabaho. Baka antigo talaga itong pitsel. Nakita ko ito dati sa isang programa sa museo, parehong-pareho. Binili ko lang iyan sa Lumang Tiangge, 10 piso lang.
Baka nabola ka lang ng programa sa G. Naloko ka, di ba? Ate, gawin natin ganito. Ipapabenta ko to. Kumita man, hati tayo. CJ. Kunin mo na kung gusto mo. Ngayon, bigla kang nagiging matalino. Gusto kong makita. Kung yayaman ka ba talaga sa pixel na yan? Huwag kang mag-alala, ate. Papatingin ko to bukas. Kung talagang mahal, hati tayo. CJ, Aalis na ako. ang tanga-tangang yon, ibang-iba na talaga. Kuya, bakit hindi pa umuwi? Baka may nangyari sa kanya. Li Xiaofang. Kailan nyo bababayaran ang utang ninyo? Kuya Biao. Ano ba yan? Bata pa yan. Kung may problema, sa akin ka lumaban. Liu Guishi, ang galing mo talagang magpahiya sa sarili mo. 3,000, isang taon ng overdue, interest lang ang nabayaran. Bigyan mo pa ako ng ilang araw, mag-isip ako ng paraan. Paraan? Yung anak mong lalaki, buong araw tulala lang. Nakanganga, magkakapera yan? Huwag kang magbiro. Pero yung anak mong babae, ang ganda-ganda. Kung ipangbabayad utang, pwede rin naman. Halika. Sumama ka kay Kuya Biao. May ipapakilala ako sa'yo. Madali lang ang trabaho, mabilis kumita. Halika. Bitawan mo ako. Halika na. Tigilan mo yan. Ay, di ba yung tanga, bumalik na? Lai Sheng, gusto mo bang masaktan? Sa tatlong yon, iba't ibang parte ng katawan ang umiitim. Yun ang kanilang punto ng kahinaan. Paano ako naging ganito kalakas? Kuya, Xiaosheng, paano mo? 3,000. Sa loob ng 3 araw babayaran ko. Kapag hinawakan mo sila, pupulbusin kita. 3 araw, yan ang sinabi mo. Ara na. Kuya, paano ka biglang naging ganito kalakas? Xiaosheng, yung sakit mo. Nanay, gumaling na ako. Kuya, bakit bigla kang naging napakalakas? Si Xiaosheng, ang sakit mo. Nanay, gumaling na ako. Kanina sa bundok, nadulas ako at nabagsakan ng bato ang ulo ko. Bigla na lang naalala ko ang lahat. Saan ka nabagsakan? Malala ba? Nanay, talagang gumaling na ako. Salamat sa Diyos. Gumaling na ang sakit sa utak ng anak ko. Nay, hindi na tayo kailangang mag-alala, ako at ang kapatid mo. Sa wakas, nakaraos din tayo. Si Xiaosheng. Pero yung 30,000 piso, kahit hindi tayo kumain ng isang buwan, hindi natin yan makakayang ipon. Nay, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bagay na ito. Yung pitsel, 30,000. Si Xiaofang. Yung gago si Wuning. Hindi na ba siya muling nanligaw sa'yo? Wala na. Kapatid, takbo. Kuya, Umalis ka na. tatawag ako ng tulong. Hulihin niyo siya. Yan ka, gago. Sinisira mo ang plano ko. Ako. Bagbugin nyo hanggang sa mamatay. Wuning, babayaran mo rin ang lahat ng ginawa mo sa akin. Si Xiaosheng, huwag padalos-dalos, mahalaga ka sa akin. Ay mabuhay ka ng maayos. Nay, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong alagaan ko kayong dalawa. Boss, pwede bang tingnan nyo kung magkano ang halaga ng lumang bagay na ito? Hala, Seryoso, nilasahan mo talaga. Iyan ang gamit kong arinola sa gabi, sobrang dumi at mabaho. pero bakit may kakaibang amoy? Boss, yung bagay na to. Mahal ba to? Gawa to sa panahon ng pagitan ng Ming at Qing. Pero, di naman to bihira. Saka, yung pagkakalagay, sakto lang.
Mga 1,000 ang halaga. 1,000 lang. Tignan mo ng maigi. Par, talagang hindi mahal yan. Sige, gawin na lang nating 1,500. Mas mabuti pang maghanap ako sa iba. Sandali lang, bisita. Boss Wang, bukas, kunin mo na ang sahod mo sa accounting. Huwag ka nang bumalik. Ako, Kung di mo pa rin matikman ang amoy ng arinola, di ka na kailangan dito. Wala kaming lugar para sa mga tamad. Umalis ka na. Ang copper pot na ito ay galing sa palasyo ng king. Kumpleto pa. At sa ilalim ay may tatak ng Emperor Qianlong's appreciation. Tunay na antigo. Appraisal ni Emperor Qianlong. Magbabayad ako ng 10,000. Ano sa tingin ninyo, Ginoo? Sige, ibebenta ko na. Ako si Jiang Wan. Malugod kayong bumalik sa Wenbaozhai. Ems Jiang, may sakit ka. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ikaw ang may sakit. Iniligtas ka ng amo ko, tapos sinumpa mo pa siya. Huwag kang mag-alala. Totoo ang sinasabi ko. Ems Jiang. Madaling magalit at mainis? Ano? Ito ay isang bihirang sumusuntak. Napakahirap malaman. Sa simula, halos walang sintomas, pero pinipisil na nito ang mga nerbyo. Kung hindi ka magpapagamot, hindi ka aabot ng 1 buwan. Ganyan ang kondisyon ng amo ko mula pagkabata, sinabi na ng mga doktor. Ito ay likas na kahinaan. Kulang sa dugo at enerhiya. Wala namang tumo sa utak. Ate, huwag mo siyang paniwalaan. Xiao Liu, samahan mo na ang bisita palabas. Kung hindi ka maniniwala sa akin. Pumunta ka sa ospital at magpapaskan ng utak para makita ang totoo. Saka na lang tayo mag-usap. Kung totoo, kailangan mo ako, Ms. Jiang. Pwede mo akong hanapin sa Barangay Kingsi. Li Zeng. Ano ba yan? Parang baliw. Sino ang maniniwala sa'yo? Xiao Zeng, sandali lang. Pagbibihis lang ako. Hintayin mo ako. Ayos ka lang ba? Parang naipit ang paa ko. Upo ka muna. CJ, Ate, na-displace lang to, tibayan mo, ayusin ko. ang galing ng kamay mo, ang sarap sa pakiramdam. Ate, profesional ako dyan. Xiao Zeng, totoo bang nabenta na yung pitsel mo? Sabi ko nga, pag nabenta, hati tayo sa 50,000. Narito. Nako, Xiao Zeng, ang galing-galing mo. Paano kita pasasalamatan, te? Sa'yo naman talaga yung pitsel, ako ang naka-100%. Nga pala. Sabi ni Zhang Gagao, tinanggap na ng nanay mo. Yung dowry nila, asawa ka na raw niya ngayon. Kung siya ang kumuha ng pera, siya ang magpakasal. Wala akong pakialam dyan, hindi ako pumapayag. Xiao Zeng, bakit ang bait-bait mo sa kinte? Kanina, ininom ko yung gamot na binigay mo, gumaan ang pakiramdam ko. Pero yung dibdib ko, parang may kerot pa rin. Kanina, ang sarap ng masahe mo sa akin. Baka pwede mo uli akong masahehan dito. Kuya, nasa loob ka ba? Sabi ni nanay, tawagin ka na para kumain. Nandito ako, lalabas na ako. Huwag mong kalimutang inumin ang gamot. Inumin mo yan 7 araw ng sunod-sunod. Pagkatapos nun, babalik ako para sa acupuncture mo. Ain ka ng karn. Nanay, pareho pa rin ang sarap ng lasa. Kung gusto mo, kumain ka ng marami. Kuya, parang ibang tao ka na ngayon. Parang nagbago ka na. Naibayad ko na yung 30,000 utang kay Dabiao.
Sapat na rin yung pang-tuition ni Xiaofang. Nakakagulat, may natira pa. Ilang taon na, nanay. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kapanatagan. Hindi na kayo mag-aalala pa sa hinaharap. Oo nga pala, Neng. Ano ba alam mo tungkol sa pamilya ni Wu Neng, ang mga Wu? Xiaojing, bakit mo naman tinatanong yan? Nanay, huwag kang mag-alala. Nagtatanong lang ako. Kung hindi natin kaya, iiwas na lang tayo. Kuya, hindi ko rin alam ang tungkol sa mga Wu. Xiaojing, balak mo pa ba? Bumalik sa syudad. Para sa akin, okay na rin ang magsaka. Basta't ligtas at malusog tayong lahat. Hindi na ako babalik. Mula ngayon, tunay na magsasaka na ako. Kuya, dati ayaw na ayaw mo sa pagtatanim ah. Ang ako noon, hindi ko naintindihan. Pero ngayon alam ko na. Basta't may mga kamay at paa, kahit anong gawin, kaya mong umangat sa buhay. Nga pala, nanay. Kumusta na yung ilang ektaryang lupa natin? May ani ba kamakailan? Anong ani? Malayo ang lupa natin sa tubig. Halos 2 linggo nang walang ulan at kami ni Neng. Hindi namin kayang magbuhat ng mga timba. Yung mga peche natin. Nang lalata na sa init. Kung magpapatuloy to, lahat yan malalanta. Pagkatapos kumain, tignan ko yung lupa. Madilim na, ano pang titingnan mo? Bukas na lang ng umaga. Sige na, kumain na tayo. Kumain na. Naku, Kuya Zhang, anong nangyayari? Huwag mo akong takutin. Li Shazi. Sumama ako kay kapitan para umihi. Bigla na lang siya nakaganyan. Tumigil ka. Huwag kang magakalat ng maling salita. Kuya Zhang, barado ang puso niya, malapit nang mawalan ng malay. Wala pang isang oras, mamamatay na siya. Li Zheng, hindi ka na ba luko-luko? Li Zheng, talagang tinusok mo ng ganyan? Paano kung mamatay siya dahil sa ginawa mo? Kung hindi natin siya tutulungan ngayon, mamamatay siya. Ate Hongmei, ikaw ang magdesisyon. Tusok mo. Ano ito? Li Zeng, ikaw ba ang nagligtas sa akin? Kuya Zhang. Barado ang ugat ng puso mo. Nag-ehersisyo ka ba ng sobra? Hindi kinaya ng puso mo kaya bigla kang nawalan ng malay. Ganito talaga ang atake nito, biglaan. Malamang sobrang galit ka o. Sobrang pagod sa katawan. Para gumaling, kailangan mong uminom ng gamot sa loob ng 3 buwan. Pero bago yon, huwag muna kayong magpapagod ng sobra. O mag-ehersisyo ng husto. Na pala, Kuya Zhang, bukas pumunta ka sa bahay namin. Bibigyan kita ng detalyadong reseta. Talagang masisira na ang lupain ito. Kailangan kong maghakot ng tubig. Hindi ito pagdidilig, parang pinaiinom mo lang ng tubig ang buhangin. Ilang balde na ng tubig ang inilagay ko, pero parang wala lang. Puro itim na usok ang nakapalibot sa mga repolyo. Kapag na-convert ang mga itim na usok na ito, sa berdeng hangin, mabubuhay kaya ang mga repolyo? Parang malakas na ulan ang isang timbang ito. May halo pa itong mahiwagang lakas. Mabubuhay na ang taniman natin. Sa pagpapagaling ko, nakakaipon ako ng mabuting karma. Kapag sapat na ang naipong mahiwagang lakas, magiging mahiwagang likido ito. Pero isang patak lang ng likidong iyon, ubos na ang lakas ko. Mukhang kailangan ko pang magpagaling ng magpagaling para makaipon ng karma.
Ang lambot nito. May tamis pa. Xiao Zheng, may malaking problema. Umuwi ka na agad at tingnan mo. Liu Gizhi, ibigay mo na agad ang 50,000. Kung hindi, sisirain ko ang buong bahay mo. Zheng Gergao, ano ba ang ginagawa mo? Wala kaming utang sa iyo. Ang perang iyon ay galing sa pagbenta ng banga ni Wang Kuihua. Kaya akin iyon. Ibigay mo na agad. Ano ba ang ginagawa mo? Ito ba ang abo ni Li Chonsheng? Huwag. Huwag mo ibagsak. Nakikiusap ako. Huwag. Zheng Gergao. Nakikiusap ako. Huwag mong galawin ang abo ng asawa ko. Ito na ang ibibigay ko sa iyo. Zheng Gergao, ilapag mo ang urn. Kapag may nangyari kahit konti dito, ngayon din. Hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Pera ang gusto mo. Bibigyan kita. Lai Sheng, huwag mo akong takutin. Ibigay mo ang pera sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang abo ng tatay mo. Narito ang pera. Huwag mong sasaktan ang urn ng tatay ko. Kung ganito lang pala, bakit hindi mo agad ginawa? Bakit kailangan pang gulo-gulo? Sinasaktan mo ako? Perang gusto mo? Eto, sapat na ba? Nanakit si La Sheng. Xiao Zheng. Huwag. Sinasaktan mo ako? Ito ko ang kapitan. Tigil. Tito. Ito, dumating ka na. Sinuntok ako ni La Sheng. Pinatay ni Li Sheng ang tao. Ano talaga ang nangyari dito? Sino ang magsasabi ng totoo? Tito? Sinuntok ako ni La Sheng. Ikaw na ang humatol. Ito, Le Sheng, ikaw naman ang magsalita. Benta ang bote ng ini natin iwan sa 10,000. Hati kami sa 5,000. Ang bote ng ini ay nabenta ng 10,000. Hati tayo sa 5,000 bawat isa. Umusagot ka sa kumuha ng pera at sinira ang mga gamit. Muntik na niyang mabasag ang urn ng tatay ko. Ang bagay na ito, anong gagawin natin dito? Ito, asawa ko na ngayon si Kuihua. Binigyan ko na ng 15,000 ang nanay niya. Pera ng asawa ko lang ang hinihingi ko. May mali ba doon? Sino ang asawa mo? Sino man ang tumanggap ng dowry mo, siya ang pakasalan mo. Mamamatay ako bago ko pakasalan ang hayop na yan. Putang ina mo, gago ka. Ibalik mo ang pera. Tito, ikaw din, sinaktan mo ako. Huwag kang mapakagago. May hangganan din ang pagiging pasaway. Kung pera ang gusto mo, kay Kuihua ka humingi. Huwag kang magwala rito. Lahat kayo, inaapi niyo ako. Yan ka, gago ka. Ay naku. Gizhi, nandito ka. Ako ang tito ni Ergo. Ang ginawa niya ngayon. Ako, si Zhang Mingsheng. Ako ang may kasalanan. Kung magkakamali siyang muli, ako ang una sa kakatok sa ulo niya. Kapitan, ano ito? Tito Zhang, wala kang kinalaman dito. Si Zhang Ergo mismo ang walang kontrol sa sarili. Salamat sa pagtindig mo para sa hustisya. Nagpapasalamat ang aming pamilya sa'yo. Maupo ka at uminom ng tsaa, pahupain mo ang galit mo. Ay naku, ang ingay. Maagang maaga pa. Ano ba ang palabas ninyo? ₱3,000 ito. Kunin mo at umalis ka na. 3,000 lang? Apos na? Yung pera para sa pagbugbog sa amin noon. Hiwalay na bayaran yon. Dabiao, nabayaran ka na. Sa ngalan ko, ni Zhang Mingsheng, umalis ka na. Zhang Mingsheng, ikaw, isang hamak na kapitan lang, may karapatan ka bang magmalaki sa hap ko? Magkano ba talaga ang gusto mo? 3 tao, tig 3,000 bawat isa. 9,000 lahat. Ilabas mo ang pera, tapos na ang usapan ngayon. Talaga? Ang lakas ng loob mong humingi ng ganyan. Ginoong Hong, sulit ba ang pagpunta natin rito? Ikaw ang magsabi. Ikaw si Hong, ang hari ng mga mandirigma sa distrito. Naku, si Li Zheng talaga, di mo dapat galitin. Umasa ka muna, kulang man ang pera mo, sasagutin ko. Huwag kang magpakamatapang. Palang may sakit pala. Kung gusto mo ng pera, kunin mo mismo.
Gusto mo bang masaktan, gago? Binibining Liu, bakit po kayo nandito? Huwag kang magtanong na hindi mo dapat malaman. Ginoong Lee, ipinatawag po kayo ng binibini. Tapos na ba ang examination nyo? Napakatalas po ng mata niyo, Ginoo. Pasensya na po sa kahapon, Ginoong Lee. Nagpakita ako ng kawalang galang. Jilly, nagkamali ako. Hindi ko kayo nakakilala. Pasensya na. Sana'y patawarin ninyo ang aking kamalian. Ang itim na usok sa tiyan mo, kung di gagamutin, wala ka ng 3 buwan. Ginoo, tulungan ninyo po ako. Kapag maganda na ang pakiramdam ko, saka na natin pag-usapan. Aalis muna ako. Tio Zhang, pupuntahan ko kayo mamayang gabi. Jiwoo, masama ang pakiramdam ng binibini nitong mga araw. Hindi siya makakapag-entertain ng bisita. Umuwi na lang po kayo. Kung masama nga ang pakiramdam ni Binibining Jiang, hindi ko na po siya abalahin. Sana'y iparating ninyo sa kanya, Tio Zhang. Ipaparating ko po ang inyong mensahe, Ginoong Wu. Xiao Liu. Ikaw siguro si Ginoong Li? Inutos na po ng binibini. Diretso na po kayo sa itaas. Tio Zhang, ako di makapasok. Pero sila pwede? Parang may diskriminasyon Ginoong Wu, anong ibig mong sabihin? Bibisita lang ako sa aking pinsan. Hindi pa ako papapasukin. Binibining Liu, syempre po pwede kayong pumasok. Pero, bakit ninyo po isinasama itong siraulo na to? Si Jilly ay espesyal na bisita ng binibini. Jiwoo, mag-ingat sa salita. Binibining Liu, may galit ako sa taong to, kung sasaktan ko siya dito. Hindi magkaroon ang ibig. Kung gusto ninyong manakit, Ginoong Lee, gawin ninyo. Inutos ng binibini. Sumusunod ako sa inyo. Hindi ka na ba ulit? Paano mo nakilala si Binibining Jiang? Ano ba ang gusto mo? Sasampalin kita. Mga bodyguard, atakihin ninyo si Xiao Liu. Hintay muna tayo. Mahina ang pakiramdam at depensa niya. Parang mas humusay ang aking mga galaw. Lai Sheng, humahak ka sa teritoryo ng pamilya Jiang? Gusto mo bang mamatay? Tio Zhang. Ang ganda ng panahon ngayon. Panahon na para magpagupit ng kuko. Tapos ka na. Maghintay ka lang. Ginoong Li. Halos oras na. Puntahan na natin ang ating dalaga. Makikita pa tayo. Kaninang umaga bago ako umalis, maayos pa ang pakiramdam ng dalaga. Bakit bigla na lang? Walang gaanong pagbabago sa laki, pero ang lokasyon. Parang iba sa kahapon. Ano ang sabi ng doktor? Sinabi ng doktor na bukol nga ito at napakatago ng lokasyon. Lumabas ka muna. Ito, Binibining 6. Kung hindi ako pinagkakatiwalaan ng iyong dalaga, bakit pa niya ako tinawag dito? Ginoong Lee, ako ang nagkasala. Pakiusap, iligtas ninyo ang aking dalaga. Pakiusap. Ang pulso ay hindi matatag, malinaw na may problema sa daloy ng enerhiya. Pero ang kakaibang paggalaw na ito, hindi parang ordinaryong bukol. Ang laki, ang puti. Ang paggamot ang mas mahalaga. Lumabas na, napakita ka rin. Buhay pala talaga ito. Anong klaseng demonyong ud ito? Bakit pagpasok sa katawan ko, hindi ito umatake, parang nalinis na lang? Ems Jiang, gising ka na. Natanggal na ang pinanggagalingan ng sakit mo. Marley, salamat sa hirap mo. Kailangan pang itusok para ayusin ang dugo at enerhiya. Pero, kailangang galawin ang ilang pribadong parte. Sige, itusok mo na.
Huwag kang gagalaw. Tibayan mo, malapit nang matapos. Ang sarap. Miss, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Ang sarap talaga. Ens Jeng, mahina pa katawan mo. Sa susunod na 1 linggo, kailangan pang ituloy ang pagtutusok para magpagaling. Maraming salamat, Emily. Xiao Liu, pasok ka nga. Miss, gising ka na. Emily, ito ay munting pasasalamat ng aming miss. May 1 milyon sa card na ito. Mangyari lamang po na tanggapin ninyo. Hintayin muna matapos ang paggamot bago magbayad. Emily, iba ka nga talaga sa karaniwan. Pero, ang paggamot ngayon, alam ba ng pamilya mo? Hindi ko pa nasasabi sa tatay ko. Bakit? Ang mungkahi ko ay, huwag mo siyang sabihan. Bakit naman? Pinaghihinalaan kong ang sakit na ito ay hindi natural na nangyari. Magpatingin ulit kayo sa ospital. Pagkatapos mag-usap tayo. Sage, Kung sasabihin ko na ang tumor sa utak mo ay isang uod, baka magkasakit ka ulit sa takot. Uwi na ako. salamat sa pagod, Xiao Liu. Sage. Repolyong sino, sariwa at organikong repolyong sino, dadaan ka man o hindi, huwag palampasin. Naku, ang ganda ng mga repolyong sino mo, de. Pero, 2 piso kada kilo. Ang mahal naman. Subukan mo muna, Nay. Kung hindi masarap, hindi ko sisingilin. Masarap ba ito kahihilaw? Ang sarap talaga. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na repolyong sino. Bigyan mo ako ng 2 piraso. Ang daming tao. Ang ganda ng benta. Away, anong ginagawa mo dito? Ang ganda ng benta ngayon. Malaki ang kinita mo, no? Sakto lang. Kung sakto lang, edi bayaran mo na ang membership fee. Di ba kakabayat ko lang? Hindi pa tapos ang buwan. Yun noon, ito ngayon. Ang patakaran ko. Ang siyang patakaran. Dapat maghiwalay ang bayad sa biyaheng ito. Bakit? Magnanakaw ka ba? Haantadong to. Walang utang na loob. Ayaw mong magbayad? Edi kukunin ko na lang. Pinaghirapan ko yang pera. Away. Kuya, ikaw, bakit ka nandito? Kapatid ni Ginoong Lee ang binibira mo? Sino ka? Ginang Lee. Pasensya na sa pangamba kanina. Ako na ang bahala sa kanya. Ikaw, sino ka? Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Hong Cheng. Tawagin mo na lang akong Xiao Hong. Xiao Hong na lang ang tawag mo sa akin sa hinaharap. At mula ngayon, ang kalye kung saan ka nagtitinda, sakop ko na. Sino mang manggugulo sa'yo? Wawakwak ko. Eka, kuya, ano bang ibig mong sabihin? Xiao Hong, salama ha. Huwag, ako po ang dapat magpasalamat. Sa susunod, kahit anong kailangan ninyo, sabihin lang ninyo kay Xiao Hong. Maghanap ka ng hitman. 1 milyon para mabali ang isang binti ni Li Jing. Gusto kong habang buhay siyang lumuhod na lang mamuhay. Kunin ninyo yung kapatid niya, dalhin sa akin. Hoy, tita, si Jiangwan ngayon. Ayaw na nga akong makita. Sabi ninyo po kaya ninyo siyang ayusin? Yung munting darling na yan, lumaki na ang mga pakpak. Yung basurang si Jiang Wanshao, wala siyang magawa. Bukas na, unahin kong patayin si Jiang Wanshao. Tita, inaabangan ko na ang palabas ninyo. Hang Mei. Nandito po ba si Tio Zhang? Wala, nasa meeting siya sa bayan. Ito po ang reseta para kay Tio Zhang. Painumin niyo siya nito sa loob ng 7 araw. Tapos tingnan natin ang epekto. Li Sheng, parang totoong. Doktor ka na talaga. Sige, mauna na po ako, ate. Li Sheng, yung. Ate, masama rin pakiamdam ko nitong mga nakaraang araw.
Baka pwede mo akong tingnan. Tusok-tusok lang, okay na yan. Wala naman sigurong malaki. Ang dali-dali mo namang sabihin. Totoo ba talaga yan? Siyempre naman. Baka, pwede mo akong ihatid sa bahay. Tahimik dun. Mas maigi mong masusing tignan ang kondisyon ko. Wala si Sanhu, nasa labas. Ate, magpalit ka muna ng mas maluwag na damit para madaling makatusok. Sabihin mo sa akin kapag tapos ka na. Sage, Doktor, upo ka muna. Papalitan ko muna ng damit. Sasabihan kita. CJ. Lejeng, pasok ka na. Eight. Humiga ka ng diretsyo. Huwag mong idiin ang tiyan mo. Sige, susunod ako sa iyo. Magsisimula na ako. Parang may kirot, pero comfortable naman. Huwag kang kikilos. Ganyan ang pakiramdam kapag umiikot na ang dugo. Tibayan mo lang. Nilamon niya ang lakas. Kapahamakan ba ito o biyaya? Tapos na. Nawala na ang lamig sa katawan mo. Kailangan mo lang ngayon. Mag-init ng mag-init. Ayos na agad. Sabi ko sa iyo, kaya kong gamutin. Pero kailangan pa ng 2 tusok para tuluyang gumaling. Lejeng, masakit pa rin ang tiyan ko. Parang may hangin. Malakas ang kamay mo. Baka pwedeng masahihin mo na lang. 8. Kailangan ng moxibustion para dyan, hindi sapat ang masahe. Iiwan ko sa iyo ang moxa stick, gamitin mo ito mamaya. Aalis na ako, ate. Doktor, ibig sabihin, wala na ang bukol. Totoo, siya ang gumaling. Ginong Lee, talagang hindi kayo ordinaryong tao. Awan niyo po, Ginong Hong. Ginong Hong. Bastos. Awan niyo po, Ginong Hong. Awan niyo po. Sage, sabihin mo. Sino ang nag-utos sa'yo? Awan niyo po, Ginong Hong. Si Guneng. Si Guneng ang nagbigay sa kinang 1 milyon. Pasirain si Lizeng. At kunin din ang kapatid niyang babae. Sandali. Ginoong Lee, nakabalik na kayo. Awan niyo po. Ito ang 1 milyon na binigay sa Guneng. Trabaho lang po, kumita lang. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng isang pagkakataong mabuhay. Umalis ka na. Huwag mo nang ipapakita ang mukha mo sa akin. Opo. Kuya, nakabalik ka na. Hindi mo alam. Kaninang umaga, si Xiao Hong sa palengke. Tinulungan niya akong bagbugin si Awei. Tapos iniligtas niya kami. Si Yao Hong. Simula ngayon, si Xiao Hong ay magiging alipin ng pamilya ni Ginoong Lee. Anumang kailangan niyo, utos lang. Bago tuluyang maayos si Guneng, si nanay at si ate. Talagang kailangan ng magbabantay. Dito ka na matulog ngayong gabi. Mamaya, titignan ko ulit ang sakit mo. Opo, sisiguraduhin ni Xiao Hong na mabantayan ang pinto ng tahanan ni Ginoong Lee. Kuya, ang dami kong kinita kaninang umaga sa pagbenta ng pechay.
Nilamon ng uod na yon ang espiritu. Hindi ko alam kung makakapag-ipon pa ako ng likidong himala. Nandyan na siya. Mas malinis pa ang tubig na to kaysa sa huli. Wala akong nararamdamang pagod o kahinaan. Parang nakatanggap ako ng kayamanan. Kung mapapagkunan ko nito ng tuloy-tuloy ang halamang gamot ng himala, makapagtatanim pa ako ng mas maraming mga banal na gulay. Mula sa isang timbang ito, baka kayang buhayin ang buong barangay. Mali, kayang yumaman ang buong barangay. Xiao Zheng, tulungan mo ako. Ano nangyari, ate? Ipinagbili ako ng nanay ko sa matandang lalaking yun. Pupunta sila rito para kunin ako. Lisheng, isauli mo na yang walang kwentang babaeng yan. Ibigay mo sa akin. Huwag kang matakot. Hindi ko hayaang kunin ka niya. Lisheng, huwag kang makialam. Hello, nagpapa-official ko sa buwan. Hindi pa kita sinisingil tungkol doon. Ngayon, gusto siya ni Manager Wang. Swerte niya yon. Pinutol ko na ang relasyon ko sa inyo. Hindi basta-basta yan. Hindi mo ako tinanong. Pinagpala ka na pinansin ka ni Manager Wang. Magkano ba ang binayad niya sa'yo? 20,000. Di mo yan nakita sa buong buhay nyo, di ba? Ate, may 1 milyon dito sa card. Kunin mo. I withdraw mo ang 20,000. Gawin mo ang gusto mo sa pera. Pero kahit isang kusing, ay huwag mong ibigay sa kanila. Xiao Zheng, hindi ko pwedeng tanggapin to. Kunin mo. Ay, nag-perform kayo dito. Siguro 100 piso lang ang laman ng card na yan. Batang lalaki, pumili ka ng lugar para magdrama. Sino ba si Manager Wang para magmalaki? Boss Jiang, bakit ka nandito? Siya si Boss Jiang. Sino ng Boss Jiang? Ay naku, si chairman ng grupo ng Jiangrong. Jiang Wan, si Boss Jiang. Ayusin nyo na ang gamit nyo. Bukas, huwag lang pumasok. Boss Jiang, malaking pagkakamali lang to. Boss Jiang, Ginungli, may 2 milyong piso sa card na ito. Sa pagkakataong ito, makiusap. Tanggapin nyo po ito. Nagpatingin na kayo sa ospital, di ba? Nawala na yung bagay na yon? Opo, Ginungli, yung tumor sa utak ko. Ganap nang nawala. Ayon sa doktor, isa yang himala sa medisina. Kayo ang tunay na manggagamot na may himala. Ano pang hinihintay nyo? Umalis na kayo. O nga pala, Ginungli, yung sinabi nyo kahapon tungkol sa sakit ko. Maaari bang ipaliwanag nyo ng mas detalyado? Yung sakit mo. Gawa ng tao. Ibig mong sabihin, nilason ako. Maaaring ganun. Binibini, baka naman yung babaeng yun? Mabuti sa akin si Binibining Jiang, kaya ibabalik ko rin ang kabutihang loob. Hinala ko, hindi lang ikaw ang biktima sa inyong pamilya, Jiang. Kung naniniwala ka sa akin, dalhin mo ako para makilala ang mga magulang mo. Nandito ngayon ang tatay ko. May ginagawa siyang seremonya para sa ilaw. Xiao Liu, halika, umuwi na tayo. Opo, Binibini. Katay, Xiao Wan, bakit ka nandito? Sino ito? tatay, ito si Li Zheng, si Ginungli. Pinagaling niya ang tumor sa utak ko. Siya ang nagligtas sa buhay ko. Xiao Wan, kailan ka nagkaroon ng tumor sa utak? Tatay, pag-usapan natin yan mamaya. Ginong Lai. Tingnan niyo po ang tatay ko. Lanan. Wala. Nahanap na. Ginoong Li, baka naman nahawa rin ang tatay ko. Pareho sa'yo ang mga sintomas niya. Pero, sa hita niya, Katarantaduhan. Bantay, paalisin mo sila. Katay, ingat. Ang hita ko. Ginoong Jiang, papayag na ba kayong ipatingin ko sa inyo? Sej.
Katay, Huwag mag-alala. Matatapos na. ano yon? Lumamon na naman. Kakaiba talaga tong bagay na to. Ginoong Lee, ano yung lumabas kanina? Uod na sumisipsip ng puso. Ang uod na sumisipsip ng puso mula sa timog? Yan ay isang masamang salamang ka na nawala na 10 taon na ang nakalipas. Tito Zhao, alam mo kung ano yun? Kapag naipasok na ang uod na sumisipsip ng puso sa katawan ng tao, walang mararamdaman sa normal na panahon. Pero kapag inaktiba ang inahing uod, ang may-ari nito ay makokontrol na ang mga anak na uod. At makokontrol ang sinasabi at ginagawa ng biktima. Kung mula pagkabata pa lang ay naipasok na, nakipagkasundo ang uod at kaluluwa ng biktima. Maging ang pag-isip at kalooban nito ay maaring tuluyang makontrol. Kaya pala kanina, hindi ko may galaw ang hita ko. Kung ganun, mula pagkabata ay mahina ang pangangatawan ko. Baka matagal na pala akong sinasapian. Ang banga ay sinadyang binasag. Nang hulihin ko siya, ganito ang kanyang itsura. Nakasumpong siya ng kulam. Tara na. Patawarin ninyo po ako, Ginoo. Si Mrs. ang nag-utos sa akin. Ayos Wu Xiao, mabuti naman ang trato ng pamilya namin sa iyo. Si Wu Xiao ang stepmother ko, tiyahin ni Wuneng. Talaga nga siya. Dalhin niyo siya sa ibaba. At ipag-utos mo, mula ngayong gabi, isara ang pamilya. Lahat ng talaan, paglabas at pagpasok ng mga tao. Ako mismo ang mag-interoga sa kanya. Huwag muna kayong kumilos, Ginoong Jiang. Ano ang ibig mong sabihin, Ginoong Lee? Nasa kanya ang inahing kulam. Kung gagalawin natin siya, ililipat niya yon. Ang paraan ko ay hindi pumatay sa 3 anak ng kulam. Pero hindi rin niya alam na nailabas ko na ang mga kulam nyo. Nailabas ko na ang mga ito. Kaya bakit hindi na lang natin? Samantalahin ang sitwasyon. Magpanggap tayo. Tama si Ginong Lee, tatay. Matalino at agresibo si Wu Xiao, kaya mabuti na lang. Hayaan nating isipin niyang kontrolado niya ang lahat. Saich, Ginoong Lee. Mula ngayon, ang pamilya Jiang ay buong makikipagtulungan sa iyo. Sige, tatawag lang ako. Xiao Hong, sabihin mo kay Wuneng na nabali mo na ang binti ko. Dalhin mo siya bukas. Hello, Tia. May problema. Xiao Neng, Hindi namatay si Jiang Wanzhao. nahuli ang tauhan natin. Malalantad din tayo. Paano na? Kailangan na lang patakbuhin ang anak na Wood para kainin si Jiang Wanzhao. At tuluyang sirain ang isip ng mag-ama. Huwag kang mag-alala, tita. Hahanap ako ng iba para sa'yo. Mas maganda pa kay Jiang Wan. Sej, Tita. Susundin ko lahat ng sinasabi mo. Hoy, Wu Xiao. Ako si Hong Cheng. Narinig ko, gusto mo daw putulin ang paa ni Li Zheng sa halagang 1 milyon? Apos na. Bukas, ipapadala ko sa iyo ang tao. Sa wakas, may magpapasaya na rin sa akin. Li Zheng. Xiao Zheng, tinawag kita ngayon para magpasalamat. Salamat talaga. Ate, huwag kang ang ganyan. Noong naghihibang ako ng 1 taon, ikaw ang nag-alaga sa nanay ko at kay Xiaofang. Alam ko lahat yon. Sabi ni Xiaofang, binigay mo pa ang pera mula sa bentahan ng prutas. Sinisingit mo sa kanya ng palihim. Wala yun, ilang piso lang. Pero grabe ang tagtuyot ngayong taon sa aking hardin ng prutas. Sa buong buwang ito, wala ni isang bunga. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang aking taniman ng gulay. Tutulungan din kitang ayusin ang iyong puno ng prutas. Si Yao Zheng, ang galing-galing mo na. Ngayon, tunay na nagagalak ako para sa'yo. Pag naayos na ang lupa, tutulungan kitang magtayo ng grocery sa lungsod. Xiao Zheng, ang bait-bait mo talaga sa akin. Si Yao Zheng,
Yung babaeng Jayang kanina tanghali. Ikaw ba at siya, ano ba? Tumutulong lang ako sa kanyang sakit. Wala naman iba. Totoo. Ano lang tingin mo sakin? Hindi mo ba ako kinakahiya na isa akong balo? Paano kita ikakahiya? Sasabihin ko sa'yo ang isang sikreto. Sa totoo lang. Nang magpakasal ako dito, patay na ang asawa kong si Wang. Hindi kami nagkaroon ng relasyon bilang mag-asawa. Ang tagal ko nang nag-iisa. Baka naman. Pakasalan mo na ako. Hoy, tita. Yung mag-ama ni Jiang Wansao. Kagabi pa nasa ospital. Ngayon, gulay na sila. Mamayang hapon, tatawag ako. Ang pulong ng mga shareholder para sakupin ang grupo ng Jiangrong. Maligayang bati, tita. Naroroon ako mamayang hapon. Lai Sheng. Oas na para tayo'y mag-aeglo. Ang galing talaga ni Hong ng Jingwumen, maasahan. Bigyan mo ako ng account number, papadalhan kita ng pera ngayon din, Sich. Mauna ka na, Wu. Ako na ang bahala sa labas. Wuneng. Papatayin kita. Lasheng, sinabi ko na sa'yo. Sa pagitan nating dalawa, magkita-kita na lang tayo sa huli. Kumusta ang pakiramdam ng putol na binti? Masakit. Pero mas masahol pa ang darating. Wuneng. Sa akin ka lumaban. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Nakikiusap ako sa'yo. Wu Xiao. Ang ganda-ganda talaga ng itsura niya. Nailigtas ko si Jiang Wan. Pag nalaman niyang ginagalaw mo kapatid ko, papatayin ka niya. Jiang Wan? Akala mo ba talaga, may pakialam pa siya sa'yo ngayon? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo pa alam? Si Jiang Wan at ang ama niya, kahapon pa nasa ospital. Ngayon, mag-ama na silang dalawa, mga halaman na. Impossible. Ang pamilya Jiang, napakayaman at malakas. Nagsisinungaling ka. Ano bang mapapala ko sa pagsisinungaling sa'yo? Sabihin ko na sa'yo ang totoo. Noon pa, nilagyan ng kulam ng tiyahin ko ang mag-ama. Sa mga nakaraang taon, palihim niyang inilipat ang mga shares. Matagal nang naubos ang yaman ng pamilya Jiang. At ang aksidente kahapon. Plano rin namin yon. Ganoon ba? Bakit putol ang binti mo? Gino Wu, may iba ka pa bang gustong idagdag? Wala na akong idadagdag sa recording na to. Ipapasa ko na ito sa pulis. Lolo Hong, pasok. Tawagin mo lang ako kung may kailangan. Kayong dalawa, magkakonsaba pala kayo. Lai Sheng, ano naman kung na-record mo? Malapit nang kunin ng tiyahin ko ang grupo ng Jiangrong. Maliligtas niya ako agad. Ilang araw lang akong makukulong. Kaya? Wuneng. Bakit ganyan kakayak na makukuha ng tiyahin mo ang grupo ng Jiangrong? Maaaring kunin ng tiyahin mo ang pamilya Jiang. Bakit mo naman naiisip na para sa'yo lang ang recording na to?
Ernest Jiang tapos narito. Magkita na lang tayo sa board meeting. Impossible. Kumatuse siya. Hindi siya makakatawag sa'yo. Mga shareholders, ang hawak kong dokumento ay ang emergency will ni Chairman Jiang Wanzhao. Aksidenteng testamento na personal na isinulat. Iniwan niya ang lahat ng kanyang shares sa akin bilang trustee. At ako ang itinalaga niyang papalit sa kanya bilang chairman. Boss Wu, bigla naman tumasyado. Nagkaroon ng brain hemorrhage si Chairman Jiang kagabi. Walang malay, critical. Para may pagpatuloy ang operasyon. Simulan na natin ang botohan. Ang botohan na ito. Ayoko pumayag. Sino ka? Sino ang nagpahintulot sa'yo na pumasok dito? Mga tauhan. Siya ang nobyo ko at opisyal na espesyal na kinatawan ng pamilya Jiang na may autoridad. Ikaw, hindi ba't ikaw ay? Wu Xiao. Ang pamilya Jiang ay mabuti sa'yo. Binigyan ka ng katayuan, ng shares, pinamahala ka sa mga transaksyon. At ikaw, inilipat mo ang ari-arian ng pamilya Jiang. At ginawa mo pang peke ang balita ng aking pagkamatay. Impossible. Kagabi, malinaw na ikaw ay. Ano? Wala akong oras ngayon. At Wu, baliw na siya. Ginang Wu Xiao, pakisamahan ninyo kami sa investigasyon. Pinaghihinalaan kang pumiki ng testamento at naglipat ng mga ari-arian. Paglason at pagpapatayo ng papatay sa maraming kaso. Wala na ako. Talagang wala na. Ginoong Li, salamat sa'yo. May utang na loob sa'yo ang pamilya Jiang. Gusto mo bang sumali sa grupo ng Jiang Rong? Ano-ano ba ang mga negosyo ninyo? Ang pangunahing negosyo ng grupo namin ay pagpapaunlad ng lupa. Pangalawa, retail chain, logistics park, at may kinalaman din sa ilang tradisyonal na pagmamanupaktura, pagbibenta ng antigo. Nga pala, hindi pa tapos ang usapin sa pamilya Wu. Marami pang sektor ang pamilya Wu sa industriya ng pagkain. Hindi ko alam kung gusto mong kunin at tapusin silang lahat. Ginoong Li, kung gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang hotel ng Wanzhao ng pamilya Jiang para pamahalaan mo. Ang lokasyon ay nasa sentro ng lungsod. Ah, kaya pala high-end food and wellness ang linya. Sa negosyo ng pagkain. Sa industriya ng pagkain, gagamitin ko ang halamang gamot ng himala. Upang palakihin ang mga halaman at gamot. Magagamit sa medisina at pagluluto, nakakapagpagaling at nakakapapalusog. Gagamitin ko ito para magpagaling, mag-ipon, at magnegosyo. Sige, tatanggapin ko ang hotel ng Wanzhou. Pero, bubuin ko ang sarili kong team. Siyempre, ikaw ang may ganap na kapangyarihan. Walang sinuman ang makikialam sa'yo. Li Sheng, salamat sa puhunan mo. Napaka-advanced ng sprinkler. Mabilis na babasa ang lupa. Siguradong malaki ang ani ngayong taon. Tama ba ako? Ama, yung gulay sa taniman ng kapatid ko, biglang lumaki ng doble. Napakasariwa at napakaganda. Yung mga peach sa aking orchard, bawat isa'y makatas at sariwa. Nang ibenta ko sa bayan, maraming tindahan ang nag-agawan. Sabi nila, ibang-iba daw sa labas. Kuya, yung mga kaklase ko, kinain yung strawberry natin. Sabi nila mas masarap pa kaysa sa supermarket. Tara, sama-sama tayong lahat. Magpasalamat tayo kay Li Jing, okay? Okay. Salamat, Lecheng. Ang inyong order na stir-fried cabbage, paki-enjoy po. Napakagaling ng kapatid mo, parang hindi. Baguhan sa pagpapatakbo ng hotel. Nakakatawa naman kayo, MS Jiang. Bilang kapatid, wala rin naman akong gaanong maitutulong sa kuya ko. Pero sana, may matatag siyang suporta. Masaya ang mga bisita sa pagkain. Iyon ang tunay na tagumpay namin. Napakapalad mo sa iyong kuya. Ang kuya ko, sa sariling sikap umabot sa kanyang narating. Kami ng nanay ko, ang gusto lang namin ay ligtas at masaya siya. Yun lang ang hiling namin.